pardon na ang lahat ng kanilang mga pagkakautang, binura na ang lahat ng kanilang pagkakautang. Alam niyo ba, may magsasaka dun ang sabi, ang utang niya umabot ng 1.5 million at sumasakit daw ang ulo niya kasi ang tagal na daw, dekada na, 1.5 million umabot ang utang niya. Hindi daw niya alam kung paano bayaran at tuwing siya daw ay, nagha-harvest, nag-a-allot siya ng pera, nag-iipon siya ng pera para doon sa pambayad. So, every time na magha-harvest, iniisip niya, kailangan ito may pambayad. Sumasakit na daw ang ulo nila at hindi sila makapag-focus sa kanilang pagtatanim. At minsan, imbis na yung pera na kanilang ipambayad doon sa utang nila, sa mga penalty na patong-patong na, dapat daw ay ipambili na lang nila ng mga pangangailangan, hindi nangyayari. Kaya hirap na hirap ang buhay ng mga magsasaka natin. Nung wala pa ang Pangulong Marcos Jr. Pero nung dumating ang Pangulong Marcos Jr., pinamura niya ang lahat ng utang. Wala ng utang ang mga magsasaka. Lahat ng mga magsasaka, wala na silang utang. At ito pa ha, ang maganda pa nito, mga kaibigan, ngayon lang nila nakuha ang kanilang titulo ng lupa. Kita niyo yung mga in-interview nga, in-interview, mga kaibigan, 'no, ng mga magsasaka. Ang tatanda na, tuwang-tuwa sa ano sabi, "Hindi namin ina-expect na mahahawakan pa namin ang titulo." Hindi daw nila ine-expect na mahahawakan pa nila ang kanilang mga titulo, na mapapasa kanila ang lupa na kanilang sinasaka. Napakatagal na daw nilang iniintay, ilang dekada na, ilang presidente na ang nagdaan, hindi daw nagawa. Pero ang pangulo natin, Ferdinand Marcos Jr., siya lang ang nakagawa niyan. Siya lang ang pangulo natin, President Marcos Jr., siya lang ang nakagawa nito. Kaya umaayos na mga kaibigan, umaayos na ang ating agrikultura. At yan, nagkakaroon na tayo ng 20 pesos na bigas na pinagtatawanan pa ni Sara Duterte. At nilalait-lait pa niya ang ating Pangulo na hindi naman daw magiging totoo ang 20 pesos na bigas, na nagsisinungaling daw ang ating Pangulo, para lang daw ano, nagsisinungaling daw, hindi naman daw magagawa ang 20 pesos na bigas. Ikaw hindi mo kayang gawin kasi wala kang alam sa pagpapatakbo ng agriculture. Ibahin mo ang isang Marcos. Dahil ang Marcos, malapit talaga sa kanilang puso ang agriculture mula noon sa panahon pa ni Apo Lakay. At ang isang Marcos, matalino, ekonomista, kahit hindi lawyer ang ating Pangulo, pero napakatalino. At kita mo naman, bata pa lang yan, sinasama na yan ni Apo Lakay sa mga travel niya sa ibang bansa, sa kanyang mga working visit, sa kanyang mga state visit, isinasama na yan. Pati ni FL Imelda Romualdez Marcos, isinasama na yan sa iba-ibang bansa kapag meron siyang mga working visit. Kapag siya ay pinapadala as ambassador, no? Kapag hindi nakakapunta si Apo Lakay, si PBBM minsan ang pinapapunta. At may mga picture si PBBM, no, na pumupunta siya sa ibang bansa, siya ang nagiging ambassador. Bata pa siya no'n, mga kaibigan. Ang dami ng experience ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dami na niyang experience. Kaya nga nakakatawa na ang isang Sara Duterte lang ang hahamak sa kanya. Isang Sara Duterte lang na walang alam, na bugok at saka may sayad sa utak. Yun lang, itong babae lang na ito, ang hahamak sa ating Pangulo na mula ng pagkabata ay talaga namang sinanay na ng kanyang ama kung paano mamahala, kung paano maging presidente. Pagkatapos sasabihin lang ng isang walang walang utak na merong sayad na si Sara Duterte na hindi daw marunong maging pangulo, si PBBM. 'Di ba mga kaibigan? Talagang talagang may sayad talaga sa utak, 'no? At eto mga kaibigan, gusto pa niya na magbigay ng advice. Anong ibibigay niyang advice? Sarili nga niya, hindi nga niya ma-advice-an. Yung sarili nga niya hindi niya mapagsabihan kung ano ang dapat gawin, magbibigay pa siya ng advice.
aba, 'wag na uy, mapapariwara lang ang Marcos administration. Dahil siya mismo hindi nga niya alam kung paano kumilos ng tama, kung paano magsalita ng tama dahil siya ay isang lukaret at isang, bugok. Bugok, yun ang tawag sa kanya, bugok. Wala siyang alam, abogado pero walang alam, isang bugok, travel ng travel at my God, saan kinukuha yung pang-travel niya? My God, magkano, magkano ang pamasahe? Guys, magkano ang pamasahe pang-travel? My God! Wala siyang gagawin kundi mag-travel. Mag-o-organize pa siya ng mga pagkilos doon at pera na naman ang kailangan diyan. Bakit ang dami niyang pera? The fact na nagbabayad pa sila ng lawyer ni Duterte. Guys, ang laki ng binabayad nila sa lawyer ni Duterte monthly. Paano nila kinukuha? Saan nila kinukuha yung pera? Tapos meron pa silang mga siyempre meron pa silang mga ibang gastusin. May pamilya din si Lucreng, 'di ba? Oh, siyempre gagastos din 'yan sa mga anak niya. Guys, bakit tila ang pera para kay Lucreng ay tubig lang sa gripo? Overflowing ang pera na ginagastos ni Lucreng. Saan nanggaling ang pera na ginagastos ni Lucreng? Bakit tila sumasahod lang siya sa faucet? Parang sumasahod lang siya ng tubig sa gripo. Saan niya kinukuha ang pera? My God, 'di ba? So, sabi ni Jasmine Iris, "Sara tamad, hanggang salita lang, si Sara wala sa gawa." Tumpak 'no, tamad talaga siya, hanggang salita lang talaga siya 'no. Loteski pa daw, puro kuda si Sara, correct 'no, puro talaga kuda si Sara, wala sa gawa 'no. Ah, hindi nga siya nagtatrabaho, eh, puro lang siya ano, kuda. Ah, Magna Gandamra, siya lang ang presidente ang nakagawa sa pagtulong sa mga mahihirap sa Pilipinas. Mabuhay ka Pangulong Marcos. Tumpak, 'no? Kita niyo naman mga kaibigan, eh. Oh, kitang-kita natin, eh. Magmula nang si President Marcos ay naupo bilang pangulo, hindi mo siya makikita na nagsi-sitting pretty sa Malacanang. Hindi mo siya makikita na nandun lang sa Malacanang, nakaupo, nagsi-siesta, hindi mo siya makikitang gano'n. Guys, pag-upo ni President Marcos Jr., makikita mo nagra-round sa iba-ibang sulok ng Pilipinas. Andiyan yung namimigay ng mga tulong 'no, tulong sa mga, magsasaka, sa mga mangingisda, namimigay ng mga traktora, namimigay ng mga bangka, namimigay ng mga, ano bang tawag dun, yung mga para sa mga food processing at lately namimigay ng mga ambulansya, ng mga patient vehicle sa buong bansa. Lahat ng LGU meron, mga kaibigan 'no. Saan ka nakakita ng ganitong klaseng pangulo? Only, only, only President Marcos Jr. Sa totoo lang mga kaibigan, kahit nga yung tatay niya, kahit nga si Apo Lakay na napakagaling, hindi nga ito nagawa. Hindi nagawa ni Apo Lakay itong ginagawa ngayon ni PBBM. Grabe mga kaibigan yung pag-asikaso ni PBBM sa mamamayang Pilipino. Grabe yung pag-a-assist niya, pagtulong sa mamamayang Pilipino. Kaya nga masasabi ko, bulag na lang talaga ang mga hindi makakakita ng mga achievements ng ating Pangulo. Bulag na lang talaga. At sana kung patuloy silang magbubulag-bulagan, sana magkatotoo na talagang mabulag na sila at hindi na sila makakita kahit kailan, para tuluyan na lang silang maging bulag. Kasi bulag naman talaga sila, eh, sa katotohanan. Yung mga kaibigan 'no, eto lang, kita mo, oh, bumagyo,
bumaka. Si PBBM, presidente yan. Hindi naman niya katungkulan na magra-round pagkatapos pumunta on the ground. Titignan yung mga kababayan natin, mamimigay na ng hindi naman niya katungkulan yan, merong DSWD. Pero hindi hindi inaasa ng pangulo natin sa DSWD, kundi pumupunta talaga siya on the ground at siya mismo ang tumitingin kung ano ba ang kalagayan ng ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas na naapektuhan ng bagyo. Yan ang ating pangulo. Yan ang wala. Yan ang wala sa mga Duterte. Hindi sila gano'n, mga kaibigan. Wala silang ganyan. Dahil ang kanilang naging pangulo, Duterte, ubod ng tamad. Grabe, mga kaibigan. Ubod ng tamad. Biruin niyo ha, saan ka nakakita presidente ng Pilipinas? Papasok, pupunta ng Malacanang, hapon. Hapon na. Minsan gabi pa. 7:00 ng gabi, darating sa Malacanang kasi nga tulog maghapon. Kasi nagna-nightlife, ang hilig sa nightlife, no? Tulog maghapon, papasok sa Malacanang gabi. Magto-talk to the people, 10:00, 11:00, minsan 12:00, wala ng mga tao, tulog na lahat. Gano'n, tamad. Pag sinabi mong Duterte brand, tamad. Oh, tignan mo ngayon si Baste, oh, anong sinasabi ng mga taga Davao, yung mga 'di ba, nabalita 'yan mga kaibigan 'no, na ayaw ng mga constituent niya kay Baste. Kasi tamad daw. Papasok hapon na lasing. Lasing, tamad, papasok hapon na lasing, minsan lang daw sa isang linggo, 1, 2 araw lang pumapasok. At hapon na, lulugo-lugo kasi nga tamad, nagna-nightlife, gano'n daw, palahubog, palahubog, inom daw ng inom. So, papasok may hangover, oh. At bago pa pumasok 'yan, nag-aano muna 'yan, nagba-vlog, nagpapa-interview pagkatapos babanat-banatan yung pangulo natin, na yung pangulo natin ganito daw. My God, wala ka na ngang ginagawa, inutil ka na nga, pagkatapos ganyan pang gagawin mo, babanat ka pa sa pangulo na napakaraming ginagawa. At kitang-kita naman ng taong bayan na ang pangulo natin ay nagtatrabaho at hindi natutulog lang na katulad niyo na tamad. 'Di ba? Napakatamad. Sabi naman ni Bernardino Saromenes, lame duck President BBM. O talaga lame duck? Wow! The best. Bakit? Kasi sinasabi niya lame duck daw si PBBM. Lame duck pa yan pero yung tatay nila nadala sa dahig. Lame duck pa yan pero yung tatay nila nakakulong sa dahig. Ay, lame duck pa yan pero si Kibuloy nakakulong din. My God, magpasalamat na lang kayo at lame duck yung president natin. Paano kapag hindi lame duck yan? So, pasalamat na lang kayo. Kasi sinasabi niyo lame duck si PBBM. Pasalamat kayo kasi lame duck siya. Dahil kapag hindi siya lame duck, ewan ko, baka yung Sara niyo kulong na. Saan ka nakakita lame duck daw yung presidente? Pagkatapos si Digong nasa dahig, nakakulong. Nakakatawa 'di ba? Sabi pa ni Digong, "Pag pumunta dito yung ICC na yan, sipain ko sila." Sabi niya, sabi pa niya, "Pag pumunta yung ICC dito, tatratan ko talaga yan." Anong nangyari? Kulong siya. Kulong siya. Sabi pa niya sipain daw niya 'di ba, sipain siya. Pero nung prinesenta na siya sa ICC,
My name is Rigo Duterte. Nakalimutan kung paano magsalita. Duwag pala, 'di ba? Kaya alam niyo yung mga nagsasabi na lame duck yung ating pangulo, pasalamat kayo. Lame duck pa yan, lame duck pa yan. Ganyan siya ka-strong. Kasi lame duck pa yan, Ay naku, nakakatawa 'di ba? Ay naku, 'yan. So, tuloy tayo 'no, tuloy natin. So 'yun nga mga kaibigan 'no, kita natin na yung pangulo natin, yung pangulo natin ngayon, nagagawa niya mga kaibigan na ayusin muli ang Pilipinas at dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Kita niyo mga kaibigan, ngayon lang nangyari, ha. Eto, ngayon lang nangyari ito. Hmm, kahit ngayon yung bang sa mga simpleng bagay na 'pag tiningnan mo simple pero napakalaki ng benepisyo sa mga mamamayang Pilipino. Isa pa mga kaibigan, yung 50% discount sa mga MRT, LRT 'no, 50% discount sa mga senior citizen, estudyante, PWD. At tuwing linggo merong 1+3 na tinatawag na buong pamilya 'no, isang ticket lang babayaran mo sa LRT, MRT or ano 'no, sa mga tren 'no, isang ticket lang tapos tatlong anak puwede mong dalhin. Basta tatlo, 1+3. So, isang ticket ang bibilhin mo, tatlo ang libre. Mga kaibigan kung titingnan natin parang mga simpleng bagay, pero kung ikaw estudyante, everyday pumapasok ka sa school, meron kang 50%. Guys, halimbawa ₱20 ang binabayad mo sa pamasahe, ₱10 na lang. So, everyday makaka-save ka ng ₱20 LRT. Or halimbawa, ₱100 ang ano mo, ang balikan mo sa LRT, ₱100. Dahil 50%, so ₱50 na lang. So yung yung ₱50 na 50%, magagamit mo na yan pangkain. So sa mga ganitong simpleng bagay, na tingin natin simple, pero ang laking bagay nito guys. Biruin mo everyday meron kang 50% discount. Ang daming nakikinabang, estudyante, senior citizen, PWD. Saan ka nakakita? Only in the time of President Bongbong Marcos. Walang ganito sa panahon ni na Pinoy, walang ganito sa panahon ni Duterte. Only now in the time of President Bongbong Marcos. Ano pa? Yung pagpapalaganap ng labas, libre, mga kaibigan. Libre. Mga panahon 'no, mga time 'no, meron siyang time, yung mga time na, um, yung ba tawag dun, peak hours sa umaga, peak hours din sa gabi, libre lahat yan. Ang laking tulong nito, mga kaibigan. Kung titignan mo parang maliit na aksyon pero ang laki ng benepisyo, 'di ba? Katulad na lang din ng mga ₱20 na bigas na pinapalaganap na Luzon, Visayas, Mindanao, senior citizen, PWD, minimum wage earners. Ngayon naman, member pa ng 4Ps at ngayon naman, inaayos na nila yung para sa mga fisherman 'no, mga magsasaka at mga jeepney drivers, tricycle drivers, makaka-avail na rin ng ₱20 na bigas. So kung titignan mo parang maliit na bagay pero ang laki ng benepisyo, ang laki ng epekto nito sa mga tao na magbebenepisyo. Gano'n po mga kaibigan, grabe ang achievements ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko kung hindi ito makita ng mga bulag na DDS, wish ko na tuluyan na lang kayong mabulag nang sa gano'n
ay manatili na kayong bulag at maging totoong bulag kasi bulag naman kayo, eh, 'di ba? Kasi kung hindi niyo ito nakikita na sa sobrang dami ng ginagawa ng pangulo natin, sobrang dami ng mga benepisyo na ibinibigay ng pangulo natin, aba, kung hindi niyo 'to ma-appreciate, bulag na kayo at sana maging totoo na mabulag na lang kayo para forever na kayo'y bulag at hindi niyo talaga makita ang katotohanan. Ano pa, yung pina-implement ng ating pangulo, zero billing sa lahat ng DOH hospitals. Saan ka nakakita ng Pangulo ng Pilipinas na nagpatupad ng zero billing? Alam niyo ba yung zero billing? Alam niyo ba? Mga kaibigan, sa panahon ko dati 'no, 'pag sinabing government hospitals, ang libre diyan ang libre diyan mga kaibigan yung halimbawa, doctor's fee, 'yan, libre. Yung, ah, anong tawag dito, yung kwarto 'no, yung talagang word na word 'no, kwarto. Pagkatapos lahat na babayaran mo na, mga miscellaneous. Diyan sila bumabawi, mga miscellaneous. Walang ganito mga kaibigan na ginagawa ngayon ng pangulo natin na zero billing, walang ganito kahit sa panahon ni Duterte. Walang zero billing. Bakit? Mga kaibigan, yung mga nagkakasakit, may mga kaibigan ako nagkakasakit, pumupunta sa mga pampublikong hospitals, may binabayaran, may binabayaran. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, talagang zero billing. Napakalaking bagay nito, zero billing. Pinakita nga 'di ba mga kaibigan 'no, yung pasyente 'no na nanganak yung kanyang asawa, pagkatapos parang namatay yung asawa niya, pagkatapos yung yung bata yung sanggol yun ang nabuhay.